Hi guys! So another talking, well, about more clarification, elaboration of female and male gender. Lalo-lalo yung naga bubuo ng relationship through boyfriend and girlfriend or talagang gusto talaga nilang magkaroon ng partnership. So there are two kinds of female. Yung pag sa spiritual, Jezebel. Yan yung Jezebel. Yung Jezebel na yan is punong-puno ng negativity. Ang hahabulin lang din naman sa relationship is gusto ko ako yung ganito, ganyan, gusto ko ganyan, ganito. Parang same lang din naman sa alam nung isang babae yung worth niya. Gusto ko ganito, ganyan, ganyan. Pero ang difference is hindi siya healed na babae. Yung gusto niya nga siya ang nagiging sentro ng ganito, ganyan, pero wala siyang ginawang work sa kanyang sarili para, and mostly yun yung yun yung nagkakaroon timan ng ng relationship sila. Yun ang napapansin ko. Tapos, itong mga male gender pala. Hindi pala men yun. Men, yun yung ibig sabihin ko. Man is an indication of whether you're a woman or a man or female or male gender. Yung MA as in apple din N. Sila yung hinahabol. And parang sila pa yung nakakakuha ng worth na attention. And the other woman which is healed. So two different kinds of female, for female gender spirituality, Jezebel energy and healed person. Tapos tayo pang healed persons and have a peaceful something inside and out. Tayo na hinahabol ng Jezebel male gender. Kaya kailangan mong palakasin yung as a mature woman. Dapat mas palakasin mo yung sistema mo sa loneliness. Yung hindi mo talaga mararamdaman yung loneliness na yan. Whether with or without, very happy, single, and wala kang pakialam kung meron kang magiging partner or hindi. Kasi, whether you are mabait, tapos ikaw ang hahabulin ng Jezebel male, well, kaya ka nasasaktan lagi. Mabait na sabi nila na masunurin, na parang gagawin mo lahat para sa male attention. Kasi papakita talaga nila kung gusto kanila, lahat ng papansin gagawin nila. Kinat-kinda, tinginin na para kang kakainin hababat sa ulo hanggang paa. Papakita nila yung attention. Tapos yung nagpapakita ng mga ganun na attention, kung gusto nyo ng babaeng worth, kailangan nyo mag-work ng sarili din ninyo. Ako, okay lang siguro na galing din karmic family. Basta, alam naman niya mag-hard work na sa materialistic world yan na tinutukoy ko din. Alam niya magrespeto ng isang babae. Honest. Nasa respect din yung honesty na yun. Hindi sinungaling. Ano pa? Promise, ipapakita talaga nila lahat ng pansin na kailangan ibigay nila sa'yo para mapansin mo. So, kailangan palakasin yung loob mo sa loneliness. Tapos yung validation na kailangan ko magkaroon ng partner para ma-validate ng paligid ko na ay, may partner piman siya. Hindi magiging lonely pag may edad na or ganito, ganyan. Marami ka maririnig. Bakit hindi ka pa nag-asawa? Bakit ka ganito? Yung hindi ka pa pa-apekto nung ganun na tanong. Yung kasi meron ka mararamdaman na parang mabigat na energy na bakit naman ako tinatanong ng ganito. Hindi pa naman ako ready. Masaya pa naman ako. And pag nagpa-apekto ka nun, no choice ka, maghahanap ka talaga at ganito, ganyan. Para mo ng paninindigan, mapalakas mo yung paniniwala mo na darating din yung tamang tao para sa'yo. Yung magpaparamdam ng iyong worth, ng respeto sa'yo, pagmamahal, without interest. Gusto niya lang parehas kayong andun sa relationship na yon, leading to marriage, gumawa ng pamilya, then magtulungan both. Kasi iba din yung ito ay tinutukoy ko bilang male or female gender. Kasi iba yung di ba? Sabi niya, mahal kita, ganito, ganyan. Pero sa huli may interest. Hindi po gagana yung ganun na relationship. Yung interest na may kikita sa'yo, kasi hardworking ka. Tapos pag gugustuhin nung lalaki or babae na yun na tumigil na sa kaka-hard work, na gusto niyang
siya ang nabibigyan ng at napoprovide ng ganito, ganyan, napoprovidean. And hindi siya tumutulong ng emosyonal. Hindi po magpo-work. Mag-iisa lang din ang Oo, ang trabaho ng isang babae is, excuse me, hindi magpo-provide. Yung mag-alchemize ng emotions ng both. Pero may part din yung guy na dapat i-accept yung pag naglabas ng emotions yung babae. Makinig. Kasi for sure, bakit kaya tayo atat na magkaroon ng relationship at pumasok sa isang marriage na hindi naman tayo handa mental, emotional, psychological, spiritual, etc. Kaya sa edad ko, nagtataka siguro sila na sasabihin ko pang bata pa ako, ang hirap ng buhay. Hindi pa ako handa. Lalo-lalo sa materialistic world. Titignan nila yung meron naman na yung na provide ng kanilang mother and ganito ganyan. Ay, hindi kulang po yun. Sa dami ng gastusin. Hay. Sige, maranasan yun sa loob ng relationship sa marriage mismo. Mahirap. Tinitignan mo na nga yung iba na in love na sila. Pero hindi muna nila tinignan yung bandang ito, bandang dyan, bandang lahat ng banda. Buti kung nagtutulungan talaga sila. Paano kung mahal na mahal nila ang isa't isa pero yung isa is tamad gawin ito, ganyan, attach. Buti kung sasabihin ng isa na kahit isang araw or 1 week, sasabihin niya na gusto ko namang magpahinga, yung maiintindihan ka sa sitwasyon na kailangan mo ng mapag-isa. Buti kung maintindihan ka ng isa bilang isang babae man or lalaki. Kasi meron talagang babae or lalaki na hindi nakakaintindi. Na walang titigil, walang mapapagod at walang ganito ganyan. And hindi nila makikita yung paano lumaki yung isa't isa. Paano kung isa ka tao na nanggaling sa mabuting pamilya and kahit hindi mayaman pero na-provide sa'yo, and nung nakilala ka ng yung partner, sinasabi ko rin to bilang babae o lalaki kasi pwede mangyari bilang anak, whether you are a boy or a girl, na kahit hindi galing sa mayaman na pamilya pero it's like lahat is na-provide nang hindi gaanong mahirap. Yung isa nang galing sa ganito ganyan na hindi na-build yung emotional and personality na understanding. And kahit mahal nyo ang isa't isa, dahil wala yung part na yon, understanding, mag-give up ang relationship na yun. Mag-give up na hindi mo alam ang gagawin sa emosyon na yun. Na kahit ikaw yung nakakaintindi, yung isa hindi nakakaintindi, pilit mong ikaw na nakakaintindi na ipaintindi doon sa taong yun, and hindi talaga, ayaw niya talagang mag-intindi, wala na. Kaya better to build your emotions and personality first. Understand yourself first before coming to a relationship na hindi talaga handa. Kasi bilang isang lalaki, oo, bata ka man or matanda ka na pumunta sa relationship na as a bata na relationship sa mas matanda or ka-level mo or mas bata sa'yo, bilang isang lalaki, ikaw ang provider na number 1. Or pwedeng magtutulungan pero ikaw pa rin ang number 1. Sa babae naman, makikipag-relationship ka sa ka-level mong age, mas bata sa'yo or mas matanda. Yan, dapat marunong kang mag-intindi, mag-alchemize ng emotions. Well, nakalimutan ko sa male gender, kailangan niya ding makinig minsan sa partner niyang babae kasi human is not perfect nga. Kahit kami ang taga-ano ng alchemize ng emotions. Kasi yun napapagod din. Walang hindi taong napapagod. As they say, no man is an island. Nakaano doon sa saying na yun, yung part na yun. So, huwag tayong magmadali. Tama yung sabi ng iba na darating at darating din yung para sa atin. Pero pag andyan na yan, pag-usapan yung mabuti. Kung andyan na yung nabuntis, ganon, ganyan, kung itutuloy nyo yung ganito, or pwede namang andyan na, tapos build your personality and emotional if bata pa kayo, or nasa tamang edad naman, while tinututukan yung bata before marriage na tinatawag nila. Or even you did a marriage already. Kung bata pa kayo, or
the exact age. Eh, di ba sa atin is, ang tamang pag-aasawa is 18 years old. Eh, pwede na, pero may mas bata pa. Para sa mga anak din nating gagawin yon para ma-lead in mag-guide natin silang mabuti, emotional and personality. Alam natin ang i-advise natin ay motivate, hindi yung maganda. Yung katulad ng ano, ito yung sample ng hindi maganda na advice. Anak, kung may gumawa sa'yo ng ganito ganyan, gawin mo din. Maganda o mabuting advice po yun. Hindi, di ba? Lalo-lalo kung yung anak is ginawa ng hindi maganda, hindi, gagawin mo lang din yung hindi maganda. Hindi, walang pagkakaiba. Revenge. Okay lang naman ipaglaban ang sarili, na i-correct yung taong yon, turuan ng tamang courage and confidence kung sa anong sitwasyon at saang banda. Hindi yung pangbubuli. Kasi minsan yung pangbubuli na yan is natututunan ng isang bata sa loob ng bahay mismo kung anong nangyayari doon. Kung nakikita ng tatay na dinidisrespect yung nanay o yung nanay dinidisrespect yung tatay, I mean. Ganun din ang gagawin niya sa labas. And mostly nakikita natin yan sa school na hindi naman wini-way na mabuti ng teachers. Yung second, parents. Then third, environment, right? Doon na yung papasok yung dapat magtulungan lahat, yung second and third parent. The teachers, then the environment. Magtulungan sa kabutihan, hindi kasamahan. Kasi ngayong generation mostly kasamahan. Lost nga, di ba? So, again, sa isang babae, before ko i-end tong video na to, na alam ang worth bago ka pumasok at ipakilala or magpapansin na lalaki, is alam mong tumingin ng kung who is who between Jezebel and the healed female gender. At hindi rin dapat physical. Beauty and body figure. Minsan doon din kayo nadideceive. Mostly yun lang din yung ginagamit ng mga Jezebel energies. The beauty and the physical body feature. Alam mo yung kahit bilang isang babae, yung kahit makitaan mo ng konting effort, na may kahit konting courage and confidence na ipaalam yung interest nilang yon, kung bakit sila nagpapapansin, at hindi natin nakitaan ng ganun, yun na yung red flag. Kasi pag gusto ka talaga ng isang lalaki, mala ka-age mo or mas bata sa'yo or mas matanda sa'yo, gagawa ng paraan para ipakilala ang sarili or ipakilala ang intention sa'yo. Hindi interest. And pag hindi pa nakuha yung gustong interest, ayan, magsisimula naman ang sisirain ka through smear campaign or chismis. Or lalaitin ka physically. And for us that know our worth doesn't work with that. Kahit pangit kami or hindi maganda ang katawan namin. I'm in that energy. 100% know my worth. Kaya pag ganun ka na lalaki, yun yung sample ng Jezebel, male gender. Yung ano bang gusto nilang pakita na na sila ang mas worth kaysa sa'yo, hindi na po respeto yun. Kasi parang dinadown ka na nun, na dapat ako ang pansinin mo, dapat ganito, ganyan, dapat. Pero, of course, pag mahiyain, tignan pa rin natin sa ugali na tinatawag nila. Kasi kahit mahiyain niya, marami akong narinig na na kwento na mahiyain na lalaki, gumawa pa rin naman ng paraan para magpapansin doon sa gusto niya. Marami akong meatloaf narinig na ganyan na kwento sa ibang tao, kakilala, friends, ganun. Ang pinakamahirap na bilang babae na makasalamuha mo sa mga lalaki is meatloaf. Ayun, napalo ko tuloy. Kulit-kulit kasi. Sorry. Sleep ka. So,
Bilang isang babae, ang pinakamahirap na tignan sa'yo, lalong-lalo kung tinitignan nilang very independent ka, kaya mong gawin yung et cetera, maglaba, maglinis, ganito, ganyan, na parang alam mo ang ginagawa mo is yung lalapit sa'yo is yung parang magiging anak mo ang itsura. Yung ayaw common sensely, ayaw hirap. Red flag na kasi sa akin yun eh. Whether that person or male gender has a pains and traumas, you can help them, lalo-lalo na meron akong background healing. How to, at least a little bit, have a background of how to help. And nakikitaan mo ng potential sana. Yung pagiging, yan, nakalimutan kong sabihin. Yung, at least humbleness, meron sila nun. Kung wala, mataas pa yung ego and pride, and hindi humble, wala na ang respeto doon. Wala na rin ang manners doon. Characteristic, moral value. At the end, babagsak na, hindi talaga niya alam ang value mo sa kanya. Ang gusto nilang is ipakilala yung sarili niya. Kasi, for sure, of course, kahit Jezebel male gender yun, alam niya yung worth niya. Nasobrahan lang. Lalo-lalo kung maitsura yun. Or mostly ngayon, mga babaero is, yung wala pang itsura, na laging nababalitaan, ganito, ganyan. At yung alam nilang, ako ang provider. Alam ko ang worth ko. Napakataas ng ego and pride. Hindi alam ang worth ng babae. Nag-asawa ka pa kung ganun. Kaya maraming naghihiwalay. Kasi hindi nagkakaintindihan dun sa part na yun. Oo nga, ikaw ang provider, pero may part ka din na intindihin ang iyong asawa na babae kasi napapagod din yan. Ayan din ang mali sa ating tao. Nakatutok tayo lahat sa materialistic world. Hindi na natin nakikita yung tulong beyond more. Mahirap maglinis, maglaba. Sabihin mo pang every other day or araw-araw na kailangang clean in cooking. Kasi mostly yun yung work ng babae, nakakaumay din cooking mo. Yung ikaw na lang lagi. And kakaamoy mo pa ng yung niluluto is mauumay kang kumain. Tapos, titignan mo pa yung partner mo na. Kahit minsan, ma-appreciate ka man lang. Or mag-usap kayo ng parang friend. Yun lang naman ang hinihintay ng mga babae. Yung genuine woman. Ang Jezebel is female gender is hindi alam ang, kahit ma-provide sa kanya lahat is hindi niya alam yung direction na pupuntahan niya. Naging mother na nga, naging princess or queen pa siya ng asawa niya. Financially, nabibigay pa siya ng allowance. Minsan, dahil sa pagmamahal niya sa babae is ginagawa niya lahat. So, bilang isang babae or lalaki, parang same lang din, no? Problema ng babae at lalaki, nakakahanap ng kwan. Siguro yun, demand ng nasobrahan naman ng demand. Yun yung may iral sa Jezebel energy. Pwede ka namang mag-demand bilang isang babae o lalaki, pero dapat alam mo mag-balance. At tignan kung yung demand naman na yun is worth it. Na hindi naman maging control. Kasi emotional damage is real din sa loob ng relationship. Na maapektuhan pa kung mayroong magkakaroon kayo ng anak. Ang pinakamahirap, di ba? So, let's go with the flow. Pag ako, single, parang tinitake ko na lang yung mga darating na iyon as mini mo, pero on the purpose. Kung anong ma-observe. Ewan ko ba kung ako mag-go forward kung nakita ko naman may potential yung or hindi ko rin naman alam ang gagawin ko as a divine feminine. Pero may nakakita ako ng testimonial sa TikTok na as a divine male gender din daw, hindi niya alam ang gagawin niya. So both. Well, let's go the flow, tayong mga single. And sa mga nandyan na kayo sa relationship and marriage, good luck sa inyo. Magtulungan kayo. The best is magtulungan. Mag-intindi. Have a patient with one another. Respect one another. Be honest with one another. Tuloy natin.
Basta, ang sasabihin ko is mag-ingat-ingat tayo bilang babae or lalaki na may nalalaman or mabait, tahimik, na inaalaw, nag-yes lagi. Matuto ng mag-no. Kasi kayo din mahihirapan. Matuto din paglaban. Ibukay ang bibig. Kasi ako, kahit marunong akong magbuka ng bibig, pero paningin talaga nila, nag-uunahan pa sila, OMG. Ayaw ko maging ano. Ang tingin ko talaga sa sarili ko sa ano, utsangan, naging, magiging ano, mamasang. Hindi mamasang, pero, nanay. Gosh, lalong-lalo kung yung magpapapansin sa'yo is ano, my inner child's problem. Kasi for sure, sabi ko nga, pag over independence ka, hay, kaya ingat-ingat din ako. Kasi ayaw na ayaw ko kasing ano, ayaw kong nag, ano ba, bigla ko nakalimutan. Wait. Ayan, nagko-command. Mas, pag nakita kong kwan na ang hirap gawin ng taong to, ako na lang gagawa. Kaysa mas lalo mainis ako. May taong may gusto pa naman nun. Gosh. Yan ang kailangang i-accept natin sa sarili natin na ayaw natin ng ganito, ganyan. Sabi ko nga, kukuha ka lang ng ipupukpok mo sa ulo mo na problema. Kaya pasalamat din ako sa ibang tao na ano, naturally, nagtatanggol ng hindi mo ina-expect. Thank you sa kanila very much. God bless them. Kasi pag nainis ako talaga, kakainin ko yung ano, yung hindi na ako magsasalita, makikisama na lang ako. Na kahit nasasaktan ako, sige pa din. Makikisama pa din. Basta bilang isang respeto. Kaibigan man yan, pamilya or kakilala. Pero meron yung ano, pag hindi ko na-take, magsasalita na ako. May papalabas ko na yung ano, inis ko. Na yan yung isa na ayaw nila sa akin ngayon. So, pasalamat kayo kung very vocalize kayo sa ayaw nyo at gusto nyo. Pero wag nyong sobrahan din. Wag nyong sobrahan kasi dapat kailangang balance. Hindi rin maganda. Dapat alam nyo din yung binubuka ng bibig nyo. Yung lalabas sa ano. Hindi magmumukhang control. So, yan. Guys. Sana may natutunan kayo sa pagiging Jezebel energy, whether you're a male or female gender. And being healed, yung nahil na yung inner child. Mirroring yourself or shadow work. And yan, yung mga gustong i-allow ang sarili sa relationship. And nasa relationship na rin. Nasa iyo pa rin ang desisyon. Kami na nag-a-advise, nag-motivate, nagsasabi ng ganito, ganyan, na yung mga red flag. Wala po kaming kasalanan kung nag-lead po kayo ng hiwalayan. Kasi, isa po doon is may sarili po tayong isip. Nagbibigay lang po kami ng hint. Sa'yo pa din ang desisyon, observation, connecting, and weighing ang tama at mali, then decision making na anong step na gagawin mo. So, God bless sa ating mga relationship, sa kung gustong mag-lead ng relationship, din marriage. And if it's on the marriage, good luck. Kasi we are all lost this generation. Let's just try our best to heal that. And I can say fakes, even though not perfect. Thank you. God bless and good luck. Nakalimutan akong sabihin, ituloy ko na lang kahit wala kasing kuryente, na yung part na sinabi kong palakasin natin yung loob natin, na laging hindi natin hinahanap yung ganito, na yung attention ganito, dapat yung ibigay nila sa akin, automatic. Huwag mong hanapin yun. Kundi, i-shift mo yung paniniwala mo na, ay, hindi ko kailangan yung pansin na yan, hindi ko kailangan yung ganito, ganyan. For sure, masishift din yung pangyayari. Which is, di ba dati, ikaw ang naghahanap ng attention? Pero, i-accept mo muna sa sarili mo na, kailangan mo ng ganun-ganun. At, paulit ng paulit, na accept yan, hanggang mawala sa pananaw mo, na kailangan mo na ng pansin, kundi masishift yung paniniwala mo ng, ay, wait, hindi ko na pala kailangan ng pansin. Biglang sila mismo ang papansin sa'yo. Pansinin nyo. Be observant and vigilant. Pagre-reflect lang, tapos pag-aamin, pag-a-accept na ganun, na minsan sa buhay natin, kailangan natin ng pansin at makikinig sa atin. Go!
try nyo bilang isang babae o lalaki. To subscribe, click the notification, comment if you want, and share so my next videos.